Kaya nga, sinasabi ko ngayon pa lang, since bagsak na ang COMELEC sa lahat ng kanilang procedure before and during the election process, bagsak na talaga sila dito sa election process na ito, bagsak sa credibility ang resulta ng ating election. Sir, nakakarating po ba sa inyo yung panawagan ng taong bayan ng manual recount? At ano po ang epekto niyan kapag iyan ay pagbigyan mismo ng Commission on Elections? Dahil mula Luzon, Visayas, Mindanao, marami nagko-comment lalo na overseas Filipino workers. Ang konti po ng voter turnout sa nagdaang pong eleksyon dahil nga bawas yung kanilang tiwala sa nagdaang electoral process. O sige, gawin natin yan. Kung gusto nyo ng manual recount, gawin natin. Pero ang katotohanan kasi niyan, hanggat maaari, kapag nag-audit ka talaga ng information systems, hindi mo dapat titignan yung mga post-correcting procedures o ma-verify na wala talagang nangyari sa bagay na natapos na. Kaya nga kapag nag-audit ka, i-audit mo siya ng live as they are carrying out yung computer processes para kapag meron silang maling ginawa, makakapagbigay ka ng opinion about sa reliability ng information na inilabas ng computer system. Hindi dapat siya solusyon sa huli, kundi prevention habang ginagawa. Kasi pagkatapos ng computer process, marami ka nang pwedeng doktorin pagkatapos. Marami ng mga factors na pwedeng gawin. Pwede na nilang baguhin yung mga balota, pwede nilang itago yung mga ballot boxes, pwede na nilang gumawa ng palusot para hindi magawa lahat ng mga bagay-bagay na yan. Tulad ng walang budget, walang manpower, wala tayong resources para gawin yan. Hindi natin magagawa ang lahat ng bagay-bagay na yan. Kaya nga, sinasabi ko ngayon pa lang, since bagsak na ang COMELEC sa lahat ng kanilang procedure before and during the election process, bagsak na talaga sila dito sa election process na ito, bagsak sa credibility ang resulta ng ating election. Bago lang si Partner Admar, Sir, isa rin po sa mga pinagdududa po ng ating taong bayan, yung issue po ng overvotes. Ang dami. Anong masasabi mo doon, sir? Milyon din po ang overvotes. Yung overvotes, hindi ko ma-verify kung yun ay result ng maling transmission or kung yun ay result ng conflicted na source code doon sa makina. Pero baka indication yan. Baka result siya. Pero ang sinasabi ko lang ngayon, yung integrity ng ating software, yung integrity ng ating transmission ay wala na. Kaya hindi ako magtataka kung maraming mga circumstances ngayon na lumalabas na nag-i-indicate na merong widespread fraud. Kaya kapag sinasabi mong may overvotes or kung meron mang ibang bagay na nag-i-indicate ng dayaan, lahat po yan ay valid. At ang bola ngayon ay nasa COMELEC para i-overturn nila yung presumption na sila ay nandaya sa eleksyon na ito. Attorney, balikan ko lang yung sinasabi niyo pong Data Center 3 na wala pala sa COMELEC Resolution 10098 or yung operation procedure. Kumbaga, ang nasa operation procedure pala, once na binoto na, pinindot na yung start transmission, sabay-sabay sila dapat doon sa COMELEC na server, pati yung sa, nabanggit nyo po, yung sa mga Citizen Arms, mga PPCRV, NAMFREL, pati sa media, dapat sabay-sabay para may transparency na may kumpara mo yung resulta na natanggap nitong bawat isa na ito. So ang nangyari pala, dumaan pa pala muna sa Data Server 3 bago siya binigay doon sa PPCRV, NAMFREL, media at iba pa. Wala talaga doon sa batas at rules yung Data Center 3 kasi nga illegal. Kasi nga against siya sa principle ng transparency. Ang transparency po, ibig sabihin, dapat lahat tayo sabay-sabay, independently makakuha ng impormasyon. Para kapag nagsinungaling ang isa sa atin, yung dalawa, mahuhuli ako. Kaso nga lang, kung binulungan mo ako ng una, pero kinokontrol ko rin yung impormasyon na daraan sa inyo, malamang lolokohin ko na rin yung impormasyon na darating sa inyo. Kaya kapag gusto kong lokohin ang impormasyon na dumating sa akin, kaya kong gawin yon dahil in-intercept ko sa gitna yung dumaan na impormasyon papunta sa mga transparent parties. Mayroon ding napansin yung mga citizens armed group itong delay, pagka-delay din ng nasa 2 oras. So ito yung nakikita nyo na may minaniobra pa muna doon sa Data Center 3 bago na naibigay kasi 2 oras daw Parang hindi daw ganito sa mga nakalipas. Kasi nga, sabay-sabay, kung na-transmit na ito mula mismo doon sa ACM, sabay-sabay na dapat silang nakakatanggap. Pero sinasabi dito sa report ng NAMFREL, 2 oras ang delay. Dapat wala talagang delay, Admar.
Kasi nga, pagkapindot mo sa automated counting machine, may signal sa cellular data or may signal sa Starlink. Alam mo naman, sobrang bilis niyan. Dapat diretso ka agad sa Comelec servers. In split second, darating ka agad sa Comelec servers at sa transparency servers. Sa aming bayan nga, nag-participate ako sa Board of Canvassers. Nag-manual upload kami doon kasi dalawang makina ay offline nung gabing iyon. So, kailangan namin kunin yung USB para dalhin doon sa proceedings namin at i-upload namin mismo. Nakita ko yung pag-upload. Alam niyo po ba kung gaano kalaki lang pala yung file na i-upload sa mga server? 76 kilobytes. Napakaliit. Itanong po ninyo, gaano kabilis ang average mobile data sa Pilipinas? 35 megabytes per second. So gaano kabilis dapat yung transmission? Less than 1 second. Pero gaano katagal nag-transmit yung manual transmission na yon? Umabot ng minuto. Gaano katagal nag-transmit yung mga papunta sa mga transparency server? Umabot ng ilang oras. Attorney Harold Respicio, meron bang maling nangyari? Posibleng merong may maling nangyari. Bakit? Dahil hindi yan problema ng laptop. Hindi yan problema ng automated counting machine, hindi yan problema ng cable, hindi yan problema ng mga processing ng mga servers, hindi yan problema ng storage capacity ng mga servers dahil ang mga ginagamit nating teknolohiya ngayon pang 2025 na, hindi pang 1980s, hindi pang 1990s. Kayang-kaya nila ang 76 kilobyte na traffic at storage. Ang tanging explanation lang yan ay merong ginagawang active manipulation sa gitna bago mag-landing doon sa kanilang destinasyon. And nasagot ba, meron ka bang nakuhang paliwanag mula sa Comelec bakit nagkaroon ng delay? Kasi parang the more sila nagpapaliwanag, the more na hindi nagiging transparent ang paliwanag. Wala pa akong nakuhang paliwanag. Puro palusot po ang aking naririnig. Ang sabi ni Chairman George Garcia, hindi niya nga ata alam na umaamin na siya ng kalokohan. Ang sabi niya, totoo po, nagtatransfer po ang mga automated counting machine diretso sa Comelec server at transparency server. Pero po, merong batch processing yan. Every 15 minutes at dadalhin niya yung mga prior returns or prior results ng mga ibang makina. Naisip ko tuloy, Sir, hindi naman nagko-coordinate ang mga automated counting machine sa isa't isa para madalin nila yung result ng mga ibang automated counting machine. At kapag pinindot mo naman yung automated counting machine para mag-transmit, hindi naman siya mag-iintay ng 15 minutes. Kaya ang tanging explanation lang yan at inamin na rin nila na may data center tree sa gitna. Chairman George Garcia, ikaw na rin ang umamin ng kailigalan na iyong ginawa. Meron ka bang pagkakaalam doon sa unang sistema na ginamit natin? Kasi gumamit tayo ng Smartmatic. Meron ka bang nakitang kaibahan? Hindi ako nag-observe nung nakarang eleksyon. So dito sa sinasabi nilang parang dumaan mo na sa isang lugar bago siya sinubmit doon. Ang isa pa dito sa mga tanong ng iba't ibang mga grupo is doon nag-consolidate. Kinonsolidate muna doon sa area na yon. So ano pang magiging silbi nung mga itong mga NAMFREL, yung media, tapos meron pa silang sinasabi doon sa paglilinis, no, na mas lalong kasi ang kinwestiyon nila biglang sumipa yung numero, di ba? Nag-20, halimbawa si Senador Bongo nag-26, biglang nabawasan ng 5 million, nakabase lang din naman sila yung mga program nila doon sa mga binabato sa kanila na pag-alaman na galing pala sa data server 3. Kahit yun ba, questionable rin? Bawal maglinis, Admar. Ipinagmamayabang ni Chairman George Garcia noon, Attorney Harold Respicio, secured yung connection na yan. Kasi private network yan. Encrypted yung traffic mula sa automated counting machines papunta daw sa mga server. Sir, meron ka namang linagay na intermediary server sa gitna. Mas masahol pa yan sa hacking dahil ikaw mismo ang nagmamanipulate ng data mula source hanggang server. Kasi kapag ikaw ay nag-audit ng transmission aspect ng isang computer system, kailangan mong ma-ensure yung integrity ng data na nagtatravel mula sa source hanggang destination. Kaya ang best practice nga, private network dapat at encrypted dapat yung data habang nagtatravel. So wala dapat interruption and manipulation habang nagtatravel siya sa network. Ano ang source? Ang source ay yung automated counting machine. Ang destination ay yung mga servers. Meron bang interruption dito? Meron. Active
interruption ng COMELEC mismo. Inamin nila, maling-mali po iyan. Pwede bang hilingin nyo na tingnan kung ano yung nasa loob ng data server 3? Yung mga pumasok, matitrace pa ba yan sa tingin nyo po? Sila po ang may hawak ng source code ng Data Center 3. Sila ang may hawak ng database ng Data Center 3. Kung naglalag sila ng traffic ng Data Center 3, sila rin ang may hawak nun. Pero kung gusto nilang burahin lahat yon, buburahin nila lahat yon.